Believe me wrong, ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Sonian, the public like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Walang kapayapaan at tabag, biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Sa oras ito mga batid, tuloy ating pag-aral ng Biblia, ating iparating sa lahat ng dako ng daigdig ang salita ng Diyos na nagbigay po sa atin ng kalayaan. Ito mga kapatid, sa magitan ng sulat ng mga propeta, ng mga apostol, ay nag-aral po tayo, pinapangaralin natin ang salita ng Diyos na nagbigay po sa atin ng kaligtasan. Sa lahat po natin mga kapatid sa pananampalataya, lahat mga Apostolic Believers of Christ International, magandang umaga po sa lahat. Sa Banabanay kong Mahayag, Yasong Davao Oriental, Pastor J.K. Mausay, Pastor Odi Mausay, Batin K. Mausay Jr. dyan po sa Bacolod, Visayas. Sa Black Police Ministry, lahat ng mga kasama natin sa ministry, Black Police Ministry, Pastor John Rebelisa, Salisa Naturel, Pastor Tipe Rebelisa, lahat ng Rebelisa family, magandang umaga po sa lahat. Sa lahat natin mga viewers ngayon dito po sa YouTube channel sa Facebook, magandang umaga po sa atin lahat. Kaya kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kapatid, sa araw na ito ngayon ating ginagawa sa February 12, 2024, kapatid, ang araw na ito ay ito'y kaloob ng Diyos na atin naman tayong buhay pa hanggang ngayon dahil po sa biyaya ng Diyos na bigay po sa atin. At ang salita ng Diyos, ito po ay binigay sa atin na nagbigay po sa atin ng aral, kapatid, upang po na tayo po hindi magkaligaw, no? Sa salibutan na ito sa mga mangaral na hindi po sang-ayon sa katotohanan. Kaya po tayong magawa kundi panig sa katotohanan lamang, dahil po ang katotohanan lang po papalaya po sa atin mga batid. Now, sa bawat araw, ito po ginawa natin dahil sa mga apostol ay nag-iwan po ng halimbawa sa atin na wala po silang magawa kundi na panig lang po sa katotohanan. In 2 Corinthians chapter 13 verse 8, na wala pong magawa ng mga apostol kundi panig sa katotohanan. Ganoon din tayo mga kapatid, ganoon din tayo, ating pangaral po, wala tayong magawa na panig lang po tayo sa katotohanan. Na marami nangaral sa limutan ito mga kapatid, pero hindi talaga magkapareha ang pangunawa at ang pagpapahayag. Ay pong dahilan na minsan po nalito ang tao, na nagdalawang isip minsan ang tao sa paglilingkod sa Panginoon kung alin man o sino ba ang talagang sugo ng Diyos na nagtuturo po ng katotohanan. Kaya dapat malaman ang aral ngayon kung talaga ay nasa katotohanan ba. Kung wala, huwag po tayo susunod, kasi ang salita ng Diyos, lahat ng kasulatan ay sinulat na, no? So magitan ng kapangyarihan ng Diyos. So wala makapagbago dito, no? Wala makapagdagdag at wala makapagbawas. Kaya ito mga kapatid, ating ginagawa ngayon ay patuloy po tayo na nagbabasa ng Biblia, at inuunawa po natin at pinapaunawa din natin sa mga taga-subaybay natin, ating mga viewers sa YouTube channel, sa Facebook, kahit pa paano hindi po tayo maligaw ng katotohanan. Na ang salita ng Diyos, ito talaga ay dapat mas mahalaga po sa lahat ng bagay na ating nakamtan, kasi lahat po ng mga bagay na ating nakamtan galing din sa Panginoon. At hindi po tayo pinagpala lang ng Diyos sa mga bagay na may katapusan, kundi sa buhay na walang hanggang din ay na may plano din ang Diyos sa atin, na sana po ay makapasok tayo doon sa kanyang kaharian. Na yun po ay ginawa po natin sa bawat araw, na maparating lang po natin ang mensahe ng Diyos para po na mapatatag tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat kung wala tayong mapakinggan, so wala magpatatag po sa atin, no, sa ating pananampalataya. Kaya ang ating pananampalataya ayon po sa ating napakinggan. Sa Romans chapter 10 verse 17, na magkaroon lang ang tao ng pananampalataya kung mapakinggan niya ang aral tungkol sa ating Panginoon Hesus Kristo.
Ito ginawa natin mga kapatid, no? Hanggang po na dito pati sa libutan, ginagamit natin ng Panginoon na para po na tayo po ay makapangaral ng kanyang mga salita sa buong sanlibutan, para po na huwag tayong maligaw, no, ng sanlibutan. Now, ang salita ng Diyos talaga ay ito po binigay sa atin dahil po sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, pakinggan natin. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So yung mga kapatid, no, kaya ginawa natin ito para po na ituwid tayo ng Panginoon. Lahat po tayo, gusto ng Diyos ituwid po tayo dahil po na ang kanyang langit para lang po lang sa mga matuwid, no? Hindi po yan kanyang langit para po sa mga gumawa ng masama, kasi ang mga masama para sa diablo po yan. Now, paano tayo ituwid ng Panginoon? Kaya ito ngayon ang ginagawa natin, na ang mga panahon na natitira po sa ating buhay ay pinahalagaan po natin. Ginagamit natin ang mga video upang maparating natin sa buong sanlibutan ang mensahe ng Diyos. Na nakapag-live tayo, minsan lobi ng Diyos makapag-live tayo para po na maparating din natin ang mensahe ng Diyos. Dahil naman natin pinagmalaki ating karunungan, relihiyon, kung samahan, pinagmalaki natin ang kabutihan ng Diyos na siya po ang nagbigay ng lahat ng bagay. Kaya ito mga kapatid, hindi po natin sinasayang ang panahon na ito po ay bigay ng Diyos sa atin sa mga araw na ito. Talaga pinapalagaan po natin ang mensahe ng Diyos para po na magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya at sa pag-asa po ng kaligtasan. Now, ano man ang relihiyon natin ngayon, dominasyon natin, hindi po natin sinisira, no, ang panampalataya ninyo, mga pari, mga pastor, tagapagturo ng salita ng Diyos. Hindi po natin sila minamaliit, hindi po nagkaisa lang po tayo sa pag-aaral ng Biblia, kasi pareha lang po tayo pinagkalooban ng Diyos ng pagkataon na mapangaral po natin ang kanyang salita sa buong sanlibutan upang sa pagsasanay ng mga tao, mga kapatid. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So yan po mga kapatid, yun po ang nais ng Panginoon, na ituwid ating pamumuhay. Kaya hindi po tayo naging matuwid sa ating sarili, kundi sa ating pagsunod ng utos ng Diyos ay itinutuloy tayong matuwid ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng mga panahon na binigay po ng Diyos sa atin, na sana po ay palagaan po natin mga kapatid, no? Panahon na ito na bigay ng Diyos na sa atin bawat isa. Natutulog po tayo ng gabi na walang mga pangyayari sa kuna, kasi marami pong natutulog pero naalam na yung pala ang katapusan, tulad ng mga landslide, no? May lindol, nangyari po talaga at kumakalas ng buhay ng tao. At hindi pinasahan talaga na minsan ng tao na mangyari po yun sa kanila. At masakit man, no, sa mga balita, social media, makita po natin na may natabo ng lupa na buhay. At yan mga kapatid, ang nangyari dahil sa pangyayari po ninaasahan ay talagang may mga tao talaga na mahal sa buhay na nawala dahil po sa mga pangyayari. Ganun mga kapatid ang ating kalagayan. Sana po na huwag natin hayaan na masaya lang po mga kapatid mga panahon na bigay po ng Diyos sa atin. Kaya pinalagaan po natin ang panahon na sana po ay mapakinabangan natin, no? Mga panahon na natitira po sa ating buhay. Pagkat wala tayong magawa, kung alisin tayo ng Panginoon sa libutan na ito, talagang papanaw tayo ayon po sa kanyang pasya. Kaya mga kapatid, ang ginagawa po natin na hanggang sa mga araw na ito, nasa na po ay matili po tayo, no? Matatag sa ating pananampalataya, matili po tayo mga kapatid sa ating pag-asa po ng kaligtasan. Kasi yan lang po ang pinakamalaga sa atin. Lahat po ng bagay naman na ating nakamtan ay bigay ng Diyos. As sinabi ito mga kapatid sa banal na aklat, all the scripture and given by inspiration of God and is
profitable for doctrine, for reproof, or correction of instruction in the righteousness. So ito mga kapatid, ang salita ng Diyos talaga ay para po sa atin na ituring tayo na matuwid ng Diyos dahil po sa kanya mga aral. Na hindi man lahat talaga ay sabihin natin naging masunurin, kahit na po napakinggan na po sa ng Diyos, pero hindi po lahat po talaga ay naging masunurin. Dahil po na minsan po ang nasunod po ang ating kagustuhan, hindi ang kagustuhan ng Diyos. Now, subalit, pinalagpas na muna ng Panginoon ang katigasan na ating puso't isipan ayon po sa sulat na mga apostol dito po sa Gawa, Kabanata 17, kapatid, talata 30, na pinalagpas lang muna ng Panginoon ang katigasan na ating puso't isipan. Subalit siya ngayon nagyaya po, no, sa lahat ng dako ng daigdig na magsisi na po tayo. Noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. So noong una, niya pinansin ng Diyos ang ating pagkamakasalanan kasi may katapusan po, may hangganan po ang ating pagkamakasalanan. At ngayon na nga, nagyayarap po ng Diyos sa danda ko man ng daigdig sa anong lugar man na magsisi na po tayo at talikuran na po natin ang masamang gawain. So yun po ang plano ng Diyos sa tao. Kaya minsan nasarungat lang po ang plano ng tao sa Diyos kasi ang plano ng tao minsan ay puro na lang sa sanlibutan. Wala na inatupak ng tao minsan, nakapokus na po sa bagay sa sanlibutan na may katapusan. At yan po mga kapatid ay yan ang nakakasira po sa paningin ng Diyos. At tayo po ay nakapokus na lamang, no, sa mga bagay po, no, sa bagay na sanlibutan na mga kapatid. Ito po ang dahilan na tayo po ay kasuklang-suklam sa paningin ng Diyos. Kasi nakahilig minsan ang sanlibutan, ang mga tao sa sanlibutan, sa mga bagay ng sanlibutan, itong mga pamuhay po na makasanlibutan, minsan po yun na po ang nakalagay po sa isipan at puso ng tao. Pero hindi po mga kapatid pa rin ang Diyos na sabihin natin nagpapabaya sa atin. Tinuturuan pa rin tayo ng tama para talikuran na po natin ang masamang pamuhay. Kaya nagyaya nga ang Panginoon, kapatid, na ayon po sa Gawa, Kabanata 17, talata 30, na tumalikod na tayo sa masamang pamuhay. Saan na kuman ang daigdig, nagyaya po ang Diyos. Now, kung saan man tayo naparoon ngayon, saan tayo nakatira ngayon, kung maparating po sa atin ang mensahe ng Diyos, so sana mga kapatid na wag na po natin patigasin ating puso. Dapat na talaga magbalik na loob tayo sa Panginoon. Kasi kapag patigasin natin ating mga puso, so ganoon mga kapatid, marami po tayong nalalaman na salita ng Diyos pero hindi po natin ginagawa. So, kaya yan po ang dahilan na tayo na po mismo nagpapahamak na ating sarili. Kaya wag na natin mga kapatid patigasin ating mga puso dahil na nais ang Panginoon lang na makamtan po natin ang itong kaligtasan na itanyag po ng Panginoon, no? Gusto ng Panginoon lang na makamtan natin mga kapatid ang buhay na walang hanggang. Kaya hanggang ngayon ang Panginoon tinuturuan po tayo kasi nais ng Panginoon talaga na maging karapat-dapat po tayo, hallelujah, sa kanyang kaharian. Kaya patuloy tayo na nangaral po ng Biblia, pinapangaral natin ang salita ng Diyos dahil po na nais ng Panginoon talaga na ang kaligtasan talaga ang ating makamtan. So, ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak tayo, na sabi ng banal na aklat, mapahamak lang ang tao kung ang atin na pong nasunod. Pero kung sundin natin ang Diyos, talagang may kasiguruhan po tayo. Hindi po tayo maparusahan sa araw po na magparito ng Panginoon, ay hindi po tayo parusahan kundi na magkaroon tayo po ng buhay
na walang hanggan. Kaya ang ating gagawin mga kapatid, so pahalagaan natin ang mga panahon na kasama natin ang Diyos. Makinig tayo ng kanyang mga salita na pinapangaral po, haleluya, ng mga propeta, ng mga apostol, para po tayo mga kapatid ay kalugod-lugod, haleluya, sa paningin ng Diyos. Now, sa bawat araw, ito talaga ay nakita ng Panginoon ang ating kahinaan, ang ating mga pagiging suwail sa paningin ng Diyos, pero ayaw ng Panginoon talaga na tuluyan tayo dyan sa pamuhay na ganyan dahil mahal tayo ng Diyos. At nais sa Panginoon na makamtan natin ang tunay na kaligtasan sa araw po ng pagparito ng ating Panginoon. Now, ating katawan, kapatid, ito po ay templo ng Espiritu Santo. Now, dahil templo ng Espiritu Santo ating katawan, so dapat gamitin natin ating katawan para po sa ikarangal ng Diyos, hindi po sa ating sarili na kagustuhan, dahil bilhin na po tayo, no? Binili na po tayo ng Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos na binigay po sa atin ay ito mapakinabangan, no? Mapakinabangan po ito, nagtuturo sa atin sa ating pamuhay na hindi po tayo maparusahan. Kapatid, lahat ng kasulatan ay nasulat sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pamuhay. Kaya dito sa salita ng Diyos mga kapatid, natuto po tayo ano ang tama, ano ang mali, mga kapatid, kasi ang mali nakasulat din, ang tama nakasulat din. Kung makinig lang po tayo ng salita ng Diyos, sigurado po na hindi po tayo mapahamak dahil nagtuturo po ang Diyos na makabuti po sa atin. So ito talaga ay kinakailangan malaman natin na sa 2 Timothy in chapter 3:16, lahat ng kasulatan ay sinusulat sa pagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapakinabangan sa pagtuturo sa katotohanan, pagsaway, pagtuwid at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Verse 17, para maging handa ang lahat sa mabuting gawa ang naglilingkod sa Panginoon, no? Para maging handa ang lahat na mabuting gawa sa mga naglilingkod sa Panginoon. So kaya nais natin maglilingkod, so ito tinuturuan po tayo para po na mabuti po sa paningin ng Diyos sa ating pamuhay. At dahil diyan, mag-aani po tayo ng buhay na walang hanggan. So kaya natin talaga mga kapatid maiwasan sa mga panahon ngayon, may mga tao talaga na kahit na po nakinig, pero hindi po na ginagawa nila ang kanilang napakinggan dahil po na minsan din umiiral din sa isipan ng tao ang mga bagay na nais angkinin, pinangansaan po ng tao. At yun pong dahilan na napalayo tayo sa Panginoon. Kaya maging handa tayo, no, sa pangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad natin ang mga maling aral. Pagsabihan natin ng mga tao na mali ang gawain at patatagin ng panampalataya ng bawat isa sa magitan ng matatagang pagtuturo. Ito nakasulat sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Mga kapatid, dahil po nadarating na po ang panahon na mga tao talaga ay hindi po mga makinig na po ng totoong aral ng Diyos at ang pakinggan na lang nila yung sang-ayon po sa galang pamumuhay. So kapag pinapangaral na po ng Diyos ang tao na salungat pong pamuhay, so masakit talaga sa paninig at minsan iniwasan po ang salita ng Diyos. Kaya na po sa ating mga video, sa ating mga live streaming, ito po ay ating ginagawa. Minsan po talaga ay hindi po napalagaan na po ng salibutan ang mga salita ng Diyos na pakinggan kasi nakapokus talaga sa mga bagay na mapakinabangan. Natandaan po natin, darating ang panahon na ayaw na makinig ng mga tao ng tama na aral ng Diyos para po sa ikabuti natin. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang mga panahon na ayaw na makinig ng mga tao sa tamang aral, at sa halip naghahanap sila sa mga gurong nagtuturo lamang sa gusto nilang mapakinggan para masunod nila ang kanilang mga layaw. So may mga tao na kapag hindi magustuhan po nila ang aral ng isang mangaral ng Diyos, ay ito mga kapatid iniiwasan.
Ang hinahanap nila, yung samahan nila, yung relihiyon nila, at saka yung aral na sang-ayon po sa pamumuhay nila. Yun pong hinahanap nila. So sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang mga panahon na ayaw na makinig ng mga tao ng tamang aral. So kahit napangaral po natin paano tayo mapatawad, paano tayo maliligtas, pero minsan mga kapatid, para walang kabuluhan po sa kanilang pandinig ang napakinggan po tungkol ng kaligtasan. Dahil ang hinahanap nila, yung mga aral nila na nasanay na po sila, na hindi sinasaway ang pamumuhay nila, mga kapatid, sa pamumuhay nila sa limutan, na parang pinabayaan lang po sila ng relihiyon, ng samahan, kung anong pamumuhay po nila, basta makapagsamba lang sila. So tama na. So minsan po ganun po ang kalagayan ng sanlibutan. Sabi dito, sa halip, hahanap sila ng mga guro na magtuturo lamang sa gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. So yun, may mga rin talaga, basta makapagsimba, tama lang, walang disiplina, no? Walang pagtuwid na mga membro, basta lang makapagsamba, amen, praise the Lord, ganun na lang po. Pero hindi po dapat ganyan. Kailangan natin ituwid, kasi bilang mga aral ng Diyos, so tinitingnan po natin kalagayan natin mga membro kung anong pamuhay po nila. At pag na ano po natin, na-trace po natin talaga na labag po sa paningin ng Diyos sa pamuhay, so sinasaway po natin. So sinasaway po natin para po na mapagandaan po natin ang pamuhay natin bilang Christian o pastor, pari, tagapagturo, para po na hindi po tayo maging suwail sa paningin ng Diyos. Sa verse 4, sinabi dito, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Now, hindi na po sila makinig ng katotohanan at babaling na po sila sa aral ng gawa-gawa lang ng mga tao. Tulad itong Diyos-Diyosan na sinasamba ng sanlibutan, ang Diyos-Diyosan. Hindi po sila makapagsamba na walang Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan kasi mga kapatid, hindi po totoong Diyos yan. Isa lang po ang Diyos. Ngayon kung marami na po ang Diyos-Diyos sa loob ng simbahan, Diyos-Diyosan na po yan, kasi ang Diyos isa lang po. So kapag hindi na po tunay na Diyos yan, kahit sabihin natin imahin niya ng mga mahal natin sa buhay, kung ginagalang natin siya, hindi naman sinasabi na ilagay natin sa loob ng simbahan yung mga larawan po ng mga santos, larawan po ng mga tao na kinikilala talaga, mga tulad mga apostol, mga propeta. Hindi na po pwede ilagay yan sa simbahan kasi mga kapatid, ang simbahan, iisang Diyos lang po ang sinasamba natin. No? Iisang Diyos lang po ang sinasamba natin. Walang iba ating Kristo, ang Diyos na ating pinaglingkuran. Kaya kung magkaroon ka ng ibang Diyos sa loob ng simbahan, so labag mo na ang utos. Kasi sinabi sa Exodus chapter 20 verse 3, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Now kung may Diyos tayo na sinasamba, ang ating Panginoon Diyos Ama, na hindi makikita. Kasi ang Diyos, Espiritu, hindi makikita. So dapat ang pagsamba natin nasa lugar po, nasa tamang paraan. No, yun po mga kapatid. So bakit may nagsasamba ng Diyos-Diyosan kahit bawal sa Biblia? Kasi ganun, kasi aral na minsan ng tao. Now, wala tayong magawa, aral po nila yan. Kaya lang, paano na lang kung aral ng tao lang, no? Ang sinabi dito sa verse 4, hindi na sila makikinig. Hindi sila makikinig ng katotohanan at babaling sila sa aral na gawa-gawa lamang ng tao. So mayroong pagsamba talaga na hindi po sang-ayon sa Panginoon. At may pagsamba naman na hinanap ng Diyos, itong magsasamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinanap ng Ama, ang sasamba sa Kanya ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. So pag sinabi Espiritu, walang makita, walang image kung larawan, mga kapatid. Kasi may mga nasanay na po sa pagsamba sa Diyusan, ito po ay akala nila na tama po ito. Hindi tama kasi ang Diyusan hindi makahawak, hindi makakita, hindi makapagsalita, hindi makapangamoy, hindi makalakad. Yun po Diyusan. Hindi po totoong Diyos yan. So marami tinatawag sa lupa, sa langit na mga Diyos, pero para sa atin, isa lang ang Diyos. Na ibig sabihin, alam ng Diyos, dito sa lupa, maraming Diyos na tinatawag nila na mga Diyos, akala nila mga Diyos, pero totoo hindi po. Kasi ang Diyos po isa lamang. No? Isa lang po ang Diyos. At saka pinagbawal po talaga sa Biblia ang paggawa po ng mga larawan, si taas ng langit, ilalim ng lupa, ibabaw ng lupa, ilalim ng tubig. Ipinagbawal po yan sa 10 utos. Kaya hindi sana tayo maligaw kung mga kapatid, hindi aral ng tao po atin sinusunod. Pero maliwanag ang Biblia sa Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 4, hindi na sila
makikinig sa katotohanan at babaling sila sa aral ng mga gawa-gawa lamang ng tao. So alam naman natin na ang Diyos Espiritu hindi makita, wala makapagawa ng larawan ng Diyos kasi hindi nakita ang Diyos. Pero bakit ngayon nasanay po ang sanlibutan na pagsamba ng Diyos-Diyosan? So kaya yun na po ang dahilan na ang galit ng Diyos po sa sanlibutan ngayon ang gumagapang sa lupa ang itong salot. May sakit, may lindol, may tsunami, may bagyo, mayroon ng slide, mayroon mga pangyari talaga na kumakalas na po ng buhay ng tao na mga sakuna na hindi inaasahan po ng sanlibutan. Kasi ang galit ng Diyos talaga natili po. Dahil hanggang ngayon mga tao, wala pa silang pagbabago. Ganun pa rin ang akala nila. Nasanay na po sila sa pagsamba na may mga larawan. At yun na po minsan ang galit ng Diyos talaga ay naranasan ng sanlibutan. Ang puot ng Diyos, dahil po hanggang ngayon, ganun pa rin ang aral. Wala pong pagbabago, wala pong nag-aral ng katotohanan na bawal po. No? Dito po sa Banal na Aklat, bawal talaga. Tingnan natin ang 10 utos kung walang nalabag ng sanlibutan. Mayroon po nalabag. Exodus chapter 20 verse 3 up to 17. Kapag nalabag natin ito, mga kapatid, so ang galit ng Diyos po ang ating maranasan. Kasi nagbigay ng utos ang Diyos para po na maiwasan natin ang galit ng Diyos at maiwasan natin ang mga pangyayari na minsan talaga ay hindi natin inasahan na talagang pumakalas talaga ng buhay ng tao. Sinabi dito sa chapter 20 verse 3 to 17 dito sa Exodus, huwag kayong sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Now, ang Biblia po nagsasabi, huwag kayong sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Now, sa loob ng simbahan, may mga larawan po na hinihipo ng tao, iniiyakan at hiningian. Isa lang po ang Diyos sa langit at hingian. Hindi makita ang Diyos, kaya huwag natin idaan po sa larawan na para lang na sabihin natin matupad at makamta natin ating kahilingan sa mga larawan na yan. Wala po silang magawa na mabuti at masama sa tao dahil sila'y larawan lamang ng mga hindi tunay na Diyos. Kasi hindi po Diyos sila. Sabihin natin dahil santo sila, Diyos sila. Hindi po. Sila po ay mga, sabihin natin, lingkod ng Diyos na ito po ay nakalibing na po sa lupa ang mga apostol, mga propeta na ipinagbawal nga na hindi pwede sila gawan po ng larawan. Verse 4, pangalawang utos, mga kapatid, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo na anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag kayong gawa-gawa, no? Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan na anyo na anumang bagay sa langit. Now, sinabi natin na ito nakapako sa cross, ito po ang ating Pentekristo. Pero ang totoo mga kapatid, hindi po yan talaga ang ating Pentekristo mga kapatid. Wala po nakagawa ng larawan ng Panginoon Kristo na siya po ay kasama ng apostol. Wala pong apostolis nagsusulat na ito po ang mukha ng Panginoon Kristo. Ito po ang larawan ng Kristo nakapako sa cross. Hindi po yun. So history lang po yan ng Biblia na napako talaga ang Panginoon sa cross. Pero actually hindi po yun ang sa imahin ngayon sa sanlibutan. Ito nakapako sa cross. Hindi po yan larawan talaga ng ating Panginoon Kristo. Yan po ang larawan na artista na naggawa po ng history na kinunan po ng Sibyl Lasaper. Ito po ang sinabi nila na kasaysayan doon sa taas ng cross. At yun po ang mukha na gumawa po ng, sabihin natin, karakter ng Panginoon na siya po kasama ng apostol hanggang ipako sa cross. Kaya nga pinagbawal kasi wala maka-identify na mukha ng Diyos kasi hindi makita ang Diyos. Ito po huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan na anyo na anumang bagay sa langit o sa lupa o sa ilalim ng tubig. So kasi pinagbawal ito, walang makagawa. So walang makagawa, walang magkasala. Pero bakit may gumagawa? Dahil po dyan, nagkasala po tayo. Kapatid, nagkasala po tayo dahil po na ginawa po natin ang mga bagay na ipinagbawal ng Diyos. So huwag sana. So palong utos po ito. At saka mga kapatid, ang sabi sa verse 5, huwag ninyo itong paglingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkasala sa akin, pati ang mga anak na hanggang sa ikaapat na henerasyon na napupuot sa akin. Na may parusa po ito.
Kapag ganoon ang pagsamba natin, may parusa na po ito. Now, dahil po na aral ito ng sanlibutan ng mga inuno natin, susunod po tayo. Huwag pa tayo susunod kung ito po ay hindi po kalooban ng Diyos. Kasi may parusa po ito. Ang sabi dito, pinaparusahan ko ang mga nagkasala sa akin, pati ang anak hanggang sa ikatlo, ikaapat na henerasyon na napupuot sa akin. Yan mga kapatid, huwag natin hayaan na parusa po ang ating kantungan dahil sa pagsunod natin sa aral lang po ng tao, no? Aral ng tao. Kasi pag labag na natin ito, so aral na po ng tao ang sinusunod natin, hindi po aral ng Diyos. Kasi kapag mga tayo sa Diyosan, sa mga larawan ko, mga imahen sa itaas ng langit, diba alam natin na ang Diyos nasa langit, bakit gawa natin siya ng imahen? So hindi pwede po, kasi nasa langit po ang Diyos. Kasi maliwanag po dito sa verse 3, mga kapatid, hallelujah, hanggang po sa verse 4, huwag kayong sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosa na anyo na anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. So mga kapatid, alam natin na Diyos na sa langit, bakit gawa natin larawan? Kasi pinagbawal po ito, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosa na anyo na anumang bagay na sa langit. Ang Diyos-Diyosa kasi, may paa, hindi makalakad. May kamay, hindi makahawak. May ilong, hindi makapangamoy. At saka may mata, hindi makita. May bibig, hindi mapagsalita. At may tainga, hindi makarinig. Yun po ang Diyos-Diyosa na sinabi ng Biblia. Now kaya, kung sabihin natin ang Diyos na sa langit, na may ilong, may kamay, at may paa, at saka may mata, may paninig, may bibig, na mga kapatid, gawa na po natin ng larawan. Hindi po pwede kasi yun po ang tinawag ng Biblia na Diyos-Diyosan, itong may mata, may ilong, may paa, may kamay, may pangamoy, at may bibig na hindi makapagsalita. Ito po ang tinutukoy na Diyos-Diyosan. Kaya wag tayong gagawa. Ito mga santos, no? Ito mga santos, mga patron, kung sabihin natin na ginawa ng larawan, ilagay sa simbahan, bawal po yan. Kasi ang mga apostoles na kalibing na sa lupa, bawal din yun, gawa na sa larawan. So wala sana magkasala kung walang gumagawa ng larawan. Dahil may gumagawa ng larawan, may kaparusahan po ito. Huwag ninyong itong paglingkuran o sambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos na ayaw magsasamba kayo ng iba. No? Pinaparusahan ko ang mga nagkasala sa akin, pati ang mga anak sa ikatlo, ikaapat na henerasyon na napupuot sa akin. Verse 6. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa maraming henerasyon na gumahal sa akin at sumusunod na aking utos. So, pero kung hindi ikagawa ng larawan, kapatid, so sundin natin ang utos ng Diyos na huwag tayong gagawa, so minamahal tayo ng Diyos. At dahil mahal tayo ng Diyos, hindi pa tayo mapahamak, mga kapatid. No? Verse 7. Huwag niyo gagamitin ang pangalan ng Panginoon. Ito pangatlong utos. Huwag natin gamitin ang pangalan ng Panginoon na walang kabuluhan. Ginagamit po ito ng panunumpa ang pangalan ng Panginoon para lang ang tao maniwala sa kasinungalingan. So gagamitin po ng panunumpa ang pangalan ng Panginoon para maniwala po ang tao ng kasinungalingan. May parusa po ito, mga kapatid. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, ang pagpaparusa ang sino magagamit ng pangalan ko na walang kabuluhan. May parusa po ito ha. Kaya kung may patunayan natin na totoo. Hindi natin patunayan ng kasinungalingan at gagamitin lang po ang pangalan ng Panginoon para maniwala ang tao ng kasinungalingan. May kaparusahan po ito, mga kapatid. Verse 8. Ito pang-apat na utos, mga kapatid, sa verse 8. Alalahanin ninyo ang araw ng pamahinga at gawin niyo ang natatanging araw ito para sa akin. Sa pang-apat ito na utos, araw ng pamahinga. Huwag natin ito hayaan na malabag natin itong pang-apat na utos, araw ng pamahinga. No? Magtrabaho tayo sa 6 na araw, pero sa 7 araw pahinga po tayo dahil pa ang Diyos nagpapahinga talaga siya, kapatid, ng 7 araw. No? Kaya pang-apat ito na utos, sabi sa verse 11, dahil sa loob na 6 na araw nilikha ang langit at ang lupa at ang dagat, lahat po na narito, pero sa nagpahinga ako ng 7 araw, kaya ipinagpala ko na ang araw ng pamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. So sa linggo, wag tayo magtrabaho, punta tayo ng simbahan, makinig tayo ng salita ng Diyos para po na turuan tayo ng Diyos sa tamang pamumuhay. Verse 12, pang-5 utos, igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupain bigay ko sa inyo. So pang-5 utos, igalang natin ama't ina.
para po mabuhay tayo ng matagal pa dito sa lupa. So sa pang-6 na utos sa verse 13, huwag papatay. Pang-7, verse 14, huwag tayo mga lunya. Pang-8, mga kapatid, huwag tayong mga nakaw. Pang-9, huwag tayong magsaksi ng hindi katotohanan sa ating kapwa. Pang-10, huwag natin pagnasaan ang bahay ng ating kapwa, asawa ng ating kapwa, alipin ng ating kapwa, at hayop ng ating kapwa, at pag-ari ng ating kapwa. 10 utos po ito dito sa verse 17. Kaya mga kapatid, sana po alam natin sa 10 utos na ito. Huwag natin hayaan na masayang ang panahon na sa ating pong sa bawat araw. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tinuturo po sa atin ayon sa ating verse, mga kapatid, sa 2 Timothy in chapter 3 verse 16, na ang salita ng Diyos ito, mga kapatid, ay may kapangyarihan po ito na nagtutuwid po sa atin. Mga kapatid, tinuturuan po tayo ng tama para po na magkarapat-dapat tayo sa paningin ating Panginoon. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo sa katotohanan, pagsaway, pagtuwid at pagsasanay sa matuwid na pamuhay. So ito po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Sana po na sa bawat araw wag natin hayaan na masayang lang po ang mga panahon sa ating buhay. Dapat pahalagaan natin kung gaano po, mga kapatid, natin na mapakinabangan ang salita ng Diyos. Sundin lang po natin at napakinggan, iwasan po ang dapat iwasan at gawin ang dapat gawin. Na huwag na tayong sasamba ng Diyusan, huwag tayong gagawa ng mga larawan, kasi pag walang gagawa ng larawan, wala magkasala. Dahil na maraming gawa ng larawan, maraming nagkasala, at dahil maraming nagkasala, maraming mapahamak sa araw ng paghatol. So maraming salamat, mga kapatid, sa ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan na pag ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan po ng ating Panay-Kristo. No, huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo. Don't forget to post notification bell for update every day the new videos or live streaming to sharing the word of God. Once again, I'm the Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International, and senior to us. Grace, mercy, and peace be with you as Jesus Christ. Amen.